Hello, kumusta? Magandang araw. This is Joan. For today's video ay samahan niyo naman kami sa aming pagbisita sa hacienda ni Madam Maricho. Hindi ko napansin itong puno na nasa harap lang ng bahay ay maliit na sakura pala at malapit na nga itong mamukadkad. Pwede na pala kami dito maghanami o di kaya naman mag-barbecue. Nakaka-excite naman ito. At dahil finally March na nga ay magsisimula na nga din ang taniman dito. At dahil madami nga lupa na pwedeng pang fertilizers ni Madam ay manghihingi kami ngayon. Medyo may kalayuan nga din itong hacienda ni Madam. Tapos yung daan nila papunta sa kanila, ay gandang-ganda talaga ako dito. Nung nagsisimula pa nga kami mag-drive ng asawa ko, ay dito kami nagpa-practice. Wala kasi masyadong mga sasakyan dito. At malapad nga din dito ang kanilang daan. At ang bahay nga po din ni Madam ay malapit na nga din po pala sa may Sako Madam, yung sikat na pasyalan po namin dito. Yun nga ang palaging banding place namin. Kaya kung nagbabanding kami, ay nakakapunta saglit si Madam. Napaka-busy kasi ng schedule nito ni Madam. At nandito na nga si Madam. Timing din, nandito pala si utusang niya, kaya nagpa-check attendance ho tayo. Para po mag-anihan na ay may isang sakong bigas na naman ho tayo. Magmula ho dito, yung lahat na makikita natin ay sa kanila ho. Dahan-dahan lang tayo sa pagpasok, baka kasi masagi na naman tayo. Akala ko nga ito na yung lupa na hihingin ko. Sabi ko naman sa inyo, lahat na makikita natin ay sa kanila, doon pa pala sa may kabila. Pero dito sa Japan, kapag malapad pala yung kalupaan mo, malaki din po pala yung tax na babayaran mo. Mahal din po pala, kaya itong sila ni Madam, kahit nahihirapan sila, tinataniman po nila para mas mura daw. Dito pala yung lupa na hihingin ko, nakatambak dito sa kanilang palayan. Naka-off pa naman itong live wire. Napaka-generoso talaga nitong si Madam. Advisor ko nga din po pala ito sa pagpa-farming. Siya din ho yung supplier ko sa mga pananim ko. Yung binibigay niya ho sa akin, siguradong humbuhay kasi mataas na ho. Kada hingi ko nga sa kanya ay kumpleto ho. Meron ng lupa, meron ng pananim, meron pa pong pang fertilizer. Tapos kahit may pananim na ako, meron pa din akong gulay kapag nag-harvest siya. Dairy farm nga po pala ang negosyo nila dito ni Madam. At silang mag-asawa lang nga din po ang papatakbo nito. Kaya kapag yayayain ito ng gala si Madam, ay by appointment ho talaga. Hindi kasi basta-basta naiiwan nila ang kanilang trabaho. Kumukuha nga sila minsan ng helper pero ang mahal daw. Sabi nga namin mag-part-time kami sa kanila. Kailangan pa ho pala ng lisensya. Hindi ka nga daw kasi basta-basta dito makakuha lang ng gatas ng baka. Sabi naman namin, sige na lang yung kahit yung tagapagpala lang ng mga tai nila. Ayaw niya pa din kasi daw mahal daw yung bayad sa amin. Sabi naman namin, ako kahit pakainin mo lang kami, solve na kami sa karaage at sa iyong adobo. Yun po kasi ang pangmalakas ang the best recipe ni Madam. Nanonood nga din itong si Madam ng vlog natin, kaya dapat galingan natin para sure na ho yung isang sakong bigas na supply. Mga tuyo na po pala ito ng mga tai ng baka yung kinukuha namin. Tuyong-tuyo na nga ho at naging lupa na talaga. Kaya sure talaga ako na yung mga pananim ko nito mataba. Iniwan na nga kami dito ni Madam kasi daw magkakaimuno pa pala sila ni utusang. Itong asawa ko naman habang nagpapala siya, inaaalala niya daw yung kabataan niya. Naghahanap din po pala siya noon ng mga tuyong tai ng baka tapos binibinta niya daw po. Bumabalik nga daw yung mga alaala ng kahirapan ng kahapon. Pati sa pagbubuhat niya po, inaalala niya daw din po yung kahapon niya sa construction. Kapag wala daw po kasing pasok siya noon, sumasama daw siya sa kanyang tito at sideline nga daw siya. Yan po talaga ang bumihag sa akin. Yung kasipagan at pagsusumikap nga po sa buhay. Laki din ho kasi kami sa hirap. Kaya natututo ho kaming pahalagahan ng kung ano mang meron kami ngayon. Ayaw nga din po akong patulungin. Mabigat daw kasi. Kaya nagpumilit na lang ako. Naaawa na kasi ako sa kanya. Sa tingin ko kasi hirap na siya. Parang hindi pa naman ho siya nagsisisi sa mga desisyon ko sa buhay. Or feeling ko papalapit na. Huwag kang mag-alala mahal. Kapag hindi ako tamarin mamaya, imamassage kita. Marami-rami din pala itong nakuha namin. Ang bigat-bigat. At nang patapos ng ho kami ay si Madam bumalik dito. Inabutan nga ho tayo ng gulay. Sabi ko naman sa inyo, madami itong magbigay ng supply si Madam. Sakto nga lang din naubos na yung broccoli ko nung nakaraan. Nung winter nga daw po siya nagtanim nitong parsley kaya madami na daw. May mga instruction pa nga ito si Madam kung paano ko lulutuin itong mga gulay. Kada punta nga natin dito, all in one ho talaga
talaga yan. Kaya kay Madam, salamat po palagi sa pag-share mo po ng iyong blessings. Madami-dami nga ito kaya sa tingin ko ikasya na ito sa lupa ko. Dali-dali na nga kami umuwi para maitambak na namin ito sa garden. Mabuti na lang talaga ngayon kahit alas 5 na ay maliwanag pa din. Dadaan lang nga ako saglit para bibili ng mga pang-ubento or pang-baon namin bukas. Maaga na naman kasi yung duty namin bukas. Ito na din po pala yung itsura ng mga kawazo sakura ngayon. Napalitan na nga ho ng mga dahon yung mga bulaklak niya. Dito nga kami last time nag-pictorial ng asawa ko. Kaya samahan niyo ho kami sa susunod na paghahanap namin ng mga sakura. Dito nga kami sa Mayax bumibili kapag mga pambaon yung bibili namin. 50% po kasi yung mga frozen foods nila. Nag-sunset na nga, napauwi na tayo. Medyo gloomy pala yung sunset ngayon kaya hindi natin matatanaw si Mount Fuji. Ikukunting tour ko na lang din po kayo dito sa town namin. Dito po pala yung Banya. Ito po ay fishing port po namin dito. Dito naman ho banda, itong aming hospital. Dito banda ho nga pala ay medyo masikip po ang daan. Kaya kailangan dahan-dahan ka lang dito. Kapag mga holidays nga po pala ay dito ho banda yung traffic. Papunta na po pala ito sa may train station. Alam niyo ba, kadadaan ko dito nalulungkot talaga ako. Kasi dito ho banda yung mga shop ho, mga sarado na ho. Mga matatanda na ho kasi yung ibang owner dyan at wala na ding magpapatuloy ng kanilang mga negosyo. Ang population nga daw po dito ay kumukunti na nga din daw po. Pero feeling ko naman kahit saan parte ng Japan yun ho ang problema. At dito na nga ho yung aming train station. Dahil 2 beses na nga ako dito nasagi sa aming parking, nilagyan na ng stick ng asawa ko para makita ko daw. Imbes ho makatulong, mas lalo ho akong kinakabahan. Kasi kapag nasagi pa po ako, mas mapapagalitan ako kasi may stick na bakit hindi ko na naman nakita. Pagdating nga ay agad-agad na nga binuhos ng asawa ko dito sa may garden. Mabuti naman at maliwanag pa. Katamtaman lang din po pala ang lamig ngayon. Kaya itong asawa ko ay nakapang summer na. Timing din pala yung kapitbahay namin. Nag-gardening din po pala siya. Nagbubungkal na din pala siya ng lupa para sa magtatanim daw siya ng mga patatas din. Itatanggalin ko na din po pala itong mga broccoli ko. Patapos na din kasi ito. Nakita ko nga itong mga puting bulaklak. Parang cute nila. Itong isang bulaklak naman, naalala ko yung tanim ni Mama sa Pilipinas. Makakakilos pa nga ako ngayon kasi wala pang mga lamok. Pinagpifistahan kasi ako ng mga lamok kada summer dito. Yan nga talaga ang pinakaayaw ko sa summer. Dito nga banda ay tinawag ako ng aming kapitbahay. Kapag bagong lipat ka nga kasi dito ay mag-aaisatsu ka sa mga kapitbahay mo, yung mag-greetings ka sa kanila. Kasabay nga ay mag-aabot ka ng mga ukashi or yung mga pang-snacks. Ukaishi nga daw yung sa binigay namin nung nakaraan. Kunti nga lang yung binigyan namin, nahihiya kasi kami sa iba. Padilim na nga ito kaya sa susunod ko na lang itatanim yung mga pananim ko. At ito nga po yung bigay niya sa amin. Ganyan kasi dito sa Japan, kapag magbibigay ka ay magbibigay din sila. Kapag matagal ka na nga dito ay maa-adapt mo na din yung culture nila. Minsan nga lang din nakakatamad. Pagkatapos ko nga mag-gardening ay nagdali-dali na din akong magluto ng aming makakain at yung pambaon namin bukas. Linuto ko na nga ito base sa instruction ni Madam. Dito sa abroad, isang napakalaking blessing talaga kapag nakatagpo ka ng mga tao na may mga busilak ang puso. Kaya lagi ho natin silang pahalagahan. Very rare ho kasi ang mga yan. Yun lamang po. Salamat sa pagsama.